Nakikita mo ang aming mga puso, Lord God. Lord, search our heart. Our desire is to please you, Father God. Wala po kaming ibang magagawa, Panginoon, kung mawalay po kami sa inyo. Kaya, Lord, samahan niyo po kami sa umagang ito, Lord God. Sa simula at hanggang sa pagtapos ng aming gagawain ito, Panginoon. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Gamitin niyo po ako, Panginoon, as a vessel. Only to speak only your words, Panginoon. Yung mga salita mo na nanggagaling, Panginoon, sa inyo, Diyos. Wala po akong kakayanan, Panginoon. I am only a messenger of your words, O God. Anoint us, O God. Anoint your speaker, O God. Ikaw, O Diyos, maghahay sa aming kalagitnaan at ipaliwanag mo, O Diyos, ang mga bagay na hindi namin maintindihan. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan. Ano man po, O Diyos, ang mga sagabal in the name of Jesus, ay ito po ang aming pinapalayas. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang ating pong text sa umagang ito ay taken from the book of John, chapter 3, verse 30. It says, He must increase, I must decrease. Amen. Napaka-iksi po ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Sa Tagalog po, dapat siyang may taas at ako na may maibaba. Sino po ang nagsabi nito? Si Juan the Baptist. Sino po si Juan the Baptist? Sino po nakakalam dyan? Siya po yung taga-baptize. Amen. Si John the Baptist po, ang sabi po dito sa salita ng Panginoon ay siya po yung front runner ni Jesus. 6 na buwan lamang po ang kanyang tanda, o tanda ba sa Tagalog? Yung kanyang gap, no? Mas matanda po siya kay Jesus ng 6 na buwan. Hallelujah. So sila po ay magpinsan. Dahil po ang kanilang mga ina sa lupa ay magkakapatid. Ang magpinsan din ang magkapatid. Si Mary at saka si Elizabeth. So sabi po dito, si John the Baptist, no, ay ang kanyang mensahe ay patungkol sa pagsisisi. Amen. Sino po ang gusto ng pagsisisi dyan? Wala. Hallelujah. Sino po ang gusto ng blessings? Amen. Na pagsisisi, wala. So hindi po. Dapat po, lahat po tayo ay willing. Ano man po ang nakasulat sa Biblia, dapat po natin tanggapin. This book of the Bible ay nagtuturo ng rebuking, reproof, teaching para sa ating pamumuhay. Tamang pamumuhay. So sabi po dito ni John the Baptist, no, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Ang sabi po si John the Baptist ay siya'y naghahanda ng pagdating ng Panginoong Jesus. He is preparing, or he is shouting in the voice of the wilderness saying, make way, for the Lord is coming. And up to now, brothers and sisters, maaari mong sabihin, ikaw si Juan the Baptist, ako si Juan the Baptist. Bakit? We are preparing our way for the Lord's coming. Amen! Pakuha po ba natin? Hallelujah! Si John the Baptist po ay namatay. Alam niyo po nangyari sa kanya? Grabe po yung pagpatay po sa kanya. So hindi po natin tatalakayin dito kasi baka masakit po ang kanyang kamatayan. Pinugutan din po siya ng ulo at inaayay. Si John the Baptist po ay siya yung ministry niya ay pagsisisi, repentance. Lagi niya po sinasabi sa mga Jews, sa mga Israelites, repent, repent, repent. Maaaring ikaw, kapatid, ako, lagi po nating isipin, no, that we could be John the Baptist, saying, repent, repent, but make way for the Lord is coming. Ihanda din po natin ang ating mga sarili dahil alam po natin,
ang Diyos natin ay malapit na dumating. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ang sabi po dito, no? Alam nyo, si John the Baptist, bago niya po ito sinulat, meron po silang hindi naman po ito competition. Kasi kaya nga po sinulat ni John the Baptist to, dahil nung nakita niya na ang mga alagad niya, no, ay napupunta na kay Jesus, ano po ang sabi niya? Si Jesus naman po talaga ang tunay na Messiah. That's why I am here, John says, to prepare the way for His coming. At nandyan na po si Jesus, kaya si John po ay nagparaya. That's why he says this, He must increase, I must decrease. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin. Hallelujah. Ang sabi po sa Matthew 11:11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan sa tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Amen. You know, brothers and sisters, si Juan the Baptist, he is known as one of the greatness nung wala pa si Jesus Christ. Bakit? Because of his attitude. Na sometimes wala pa. Totoo po, I admit. No? Ang kanyang ugali po ay isang mapagpakumbaba. Sino po ang mga anak ng Diyos na nagpapakumbaba dyan? Amen. Wala po. Lahat po tayo ay mapagmataas. Amen. Ulitin ko po, sino po mga mapagpakumbaba anak ng Diyos? Praise God. No? Now, ipag-pray po natin kasi lahat po ayaw tumaas ng kamay. Alam niyo, masarap naman po talaga umakyat sa taas. Pero ingat po tayo. There's always a warning that if we fell, masakit po yung pagbagsak. Amen. Meron po akong panaginip na the Lord spoke to me in my dream, no? Sabi ng Panginoon. Isang panaginip sa ibang bansa, ewan ko, dito po ako pero naging inakyat po ako ng Lord sa sino po taga-Dubai dito? I know may taga-Dubai po dito. Praise God. The birds, no? Kalipa, yung pinakamataas na. Pinakyat niyo po ako doon. Alam niyo, the more na nakaakyat ka na maakyat sa taas, malakas yung hangin. Amen po ba? Habang tumataas ka, malakas po yung hangin. Hanggang dumating po ako sa tuktok, grabe po ang lakas ng hangin. And it is true, brothers and sisters. Dahil mataas po yung pressure sa taas. Kaya po, bigla na lang po ako ang nagsabi na bababa kasi po hindi ko kaya. So, warning for all of us here right now, brothers and sisters, na pag nasa taas na po tayo, the Lord is always warning in our dreams na kailangan po natin tingnan din kung ano po ang kanyang pahiwatig. Na pag nasa taas po tayo, ingat po talaga tayo. Dahil pag bumagsak po tayo, pwede po hindi tayo mamatay, pero mapagok po tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So yan po ang isa sa ugali ni John the Baptist. That's why he became great. No? So, ang sabi po sa ating mensahe, he must increase. But before anything else, no, parang mayroon po kasing nagte-testimony na this floor is a way for all na nais mag-testimony sa ating Diyos na buhay. Kung sino man po ang gusto mag-testimony, you are welcome. And this stage, no, tatlo lang po, I want to allow you to testify the goodness of God, no, sa buhay mo. Amen. Sino po ang gusto? Si Noel. Sabi si Noel, hallelujah. Parapan po natin si Noel. We praise God dahil sa kanyang kabutihan. Amen. Hello po, Bride of Christ. Ako po si Noel, and ang aking testimony
sa buhay. Sobrang buti ng Panginoon sa akin. Alam niyo yung buhay na parang walang-wala ka na. Yung buhay na parang bagsak ka na. Yung buhay na parang, itong taon to, hindi na magbabago to. Yung buhay ko noon talagang sobrang worse. Napakarami kong pinagdaanan sa buhay, sobrang daming problema na napunta sa anxiety and depression. Di po biro yun. Kaya, all parents out there, lagi niyo po tanongin yung anak niyo na kamusta sila. At ang mga anak, lagi niyo kausapin yung magulang niyo na may problema kayo. Huwag niyo itago. And then, na-realize ko yun na tinatago ko yung sarili kong problema na napunta sa depression. And, so yun, and then napunta ako dito sa The Bride of Christ. Nabalik ako sa presensya ng Panginoon na pinadama na sa akin na, anak, di ka naman nag-iisa, dito ako. Hindi ka naman nag-iisa kasi andyan naman ako sa tabi mo, di mo lang ako nakikita, di mo lang ako napapansin kasi mas nag-focus ka sa bagay na gusto mo. Nag-focus ka sa bagay na hindi ko naman gusto yung para sa'yo, pero ginusto mo, kaya nasaktan ka. Kaya, nung naano ko yung Bride of Christ, nandito ako sa pulpit na to show na si Lord is napakabuti sa buhay ko. And sana, ma-inspire ka sa buhay ko. Yun na, napakabuti ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God sa buhay ni Lord. That's why, brothers and sisters, huwag po tayong mahiya. Ang sabi ng Panginoon, He must increase. Ang kapurihan lang po ay para sa Kanya. Sino pa po ba ang amen? Praise God. Palakpakan natin si brother. Woo! Thank you, Lord. Yes. Hello po. Ako po si Mark po. Mark Joshua. Yung title ng i-share ko ngayon sa inyo, sa isang iglap na pagtagumpayan ko lahat. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Pero simulan ko doon yung August 14, nung lumaya ako. Na 3 years and 3 months ako. Nag 1 year, 2 months ako dito sa Garay. Tapos sa BGMP sa San Jose. 2 years and 1 month. Bumuna ako ng 3 years and 3 months. Nakakilala ako ng samahan ng GIL. Tumugtog din po ako ng gitara doon. Sinamahan ko sila. Wala akong idea sa mga pagsisimba. Hindi rin talaga ako nagsisimba. Baka nagtataka kayo kung bakit ako nakulong. Nakulong ako sa kasong drugs. Tapos po, nung nandun na po ako sa BGMP, pinilit ko pong ilapit yung sarili ko sa Panginoon. Sabi ko, kasi may sinabi sa akin si Pastor yun eh. Sabi niya sa akin, anak, pakinggan mo itong babasahin ko. Binasa niya, sabi niya sa akin, yung Panginoon, nung naglalakbay siya, meron siyang 100 tupa. Tinugma niya talaga sa kwento ng buhay ko, umiiyak ako sa kanya. Sabi ko, Pastor, marunong po ako mag-gitara, pero hindi ko pa po siguro kaya. After 1 year, ako na mismo yung lumapit sa kanya, Pastor, gusto ko po tumugtog. Yung niya ako. After 2 months, hindi pa ako nasisistensyahan. Wala po akong bargaining eh. No-bail po ako. Pwede po akong tamaan ng isang habang buhay na pagkakakulong. Tapos po, nung nandun na po ako, nag-church na po ako, tuloy-tuloy na po ako nag-church. Araw-araw po kami nagsisimba, tapos pag Sunday po, sinasadya ko na po yung sarili ko na mag-share sa kanila ng mga salita ng Panginoon. Sabi sa akin yung Pastor Bion, sabi niya, pakinggan mo ito, tutugma sa kwento ng buhay ko. Sabi niya sa akin, yung Panginoon, nung naglalakbay siya, meron siyang 100 tupa. Alam mo ba kung bakit gano'n tayo mamahal ng Panginoon? Kasi iniwan niya yung siyam na tupa para sa isang nawawalan tupa. Anak, ikaw yung nawawalan tupa, sabi niya sa akin. Kaya, dahil ako nung nag-hearing ako, nagdalasan pa ako bago ako pumasok ng branch 120, mag-hearing ako. Sabi niya sa akin, magtiwala ka. Sinabi ko lang, sabi ko, Lord, kung magbibiyaya man ako ng muntin lupa, okay lang. Sabi ko, ikaw na po yung bahala. Kasi, kung ano yung plano niya sa buhay ko, hindi ko alam kung anong plano niya sa akin eh. Kasi, 3 years
iniwan ko yung anak ko 2 years lang. Naghiwalay na kami ng asawa ko, okay lang. Sabi ko sa kanya, okay lang. Napakaswerte ko kasi ba't ko nilalayo yung sarili ko sa Panginoon? Siya ba yung umahatak sa akin na lumalapit ako sa kanya? Tapos, sabi ng kapatid ko, yan yung si Ebril Duhanda. Sabi niya, kuya, sabi ko naiiyak ako. Sabi niya, kuya, sumama ka sa amin kasi may church kami yan sa St. Ignacio. Sabi ko, try ko. Kasi naiiyak ako eh. Pero, gumising ako ng palayin para sumama na lang sa kanya. Kasi hindi talaga ako pinapatuloy, parang gumagawa talaga yung Panginoon ng paraan para magsimba ako. Galing nang ginawa ng Panginoon proseso sa buhay ko. Yung kahit na wala talaga akong ginagawa. Wala akong ginagawang mabuti dati nung lagi ako nakikipag-away. Nakatid pa ako ng tanong din dati. Hindi ako nakawala ng baril kasi iniisip ko, baka sa isang idlang, baril din na lang ako. Marami na rin ako nakakasok ng mga taga-ibang lugar. Ang ginawa ng proseso ng Panginoon sa buhay ko, pahinga ka na muna. Pinasok niya ako ng kulungan. Nakulong ako, ilan lang yung edad ko eh. Kaya nung lumaya na ako, may sumisigaw na sa akin na bata, Daddy, wala ka na ano ko siniwang ko, hindi niya pa kaya sabihin yung Daddy eh. Hindi niya pa kaya. Pero nung lumaya na ako, sinalubong niya ako, natuwa ako. Kasi may anak na ako na yumayakap sa akin. Lahat ng mga tita ko yan, si Tita Grace. Galit din yan bago ako makulong. Pero tinulungan niya ako. Binabayaran ng mama ko doon 7,000 monthly para hindi lang ako mahirapan. Kasi natutulog ako dati, nakaupo lang. Ay, gumawa ng proseso yung Panginoon sa buhay ko na mapaayos ako. Tapos yun, yung gumawa ng paraan yung Panginoon para ayusin ko yung buhay ko. Siguro tuloy ko na. Yun lang po. Thank you po. Amen. Hallelujah. Naiiyak po siya. Praise God. Brother, hindi ka nagkakamali. Talagang hinanap ka ng Panginoon at natagpuan. So, brothers and sisters, hindi lamang po ang kwento ng ating kapatid. Ang isang saksi no, sa pag-aayos ng Panginoon sa buhay natin. Maging tayo po ay mga naliligaw na tupa na kailangan po natin ng pastor. Even us, kami po. Kaya po mga kapatid, lahat po tayo ay makasalanan at wala pong iba makapaglinis sa atin kundi ang Panginoon Jesus natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po isa, tatlo lang po ay reserve na po ang next week. So, maraming tinatawag ko po si Brother Jomar. Praise God, hallelujah. On the spot po ito. Sino pa po? Gusto po kung pwede pa isang tao nila po. Magandang umaga po. Ako lang po salamat sa Panginoon. Buhat po nung nag-text ako, nabago na po yung buhay ko. Dati po kasi mahirap po yung ito. Lalo na po pagka sa kalsada, pagka nagdadrive po ng tricycle. Pwede din po talaga ulo ko pagka gumusay na sa akin. Titignan ko na lang kung ano masama. Pero buhat po nung nagpunta po ako dito sa church, malaki na po nabago sa akin. Naging ano na po ako, maunawain. Tapos po, masaya po yung pamilya ko nung napunta kami dito. Yan po yung lalo na po yung mga anak ko. Pagkakasabay po kinakanta po nila yung mga kanta dito sa church. Nakasarap po sa pakiramdam. Nakinig ng salita ng Panginoon. Tapos sa totoo lang po kasi mahihayin po ako eh. Pero binigyan po ako ng lakas ng loob ng ating Panginoon para salita dito sa harap niyo. Nakapabuti po talaga ng Panginoon. Nagpapasalamat din po ako na stop. Ang lamang po.
Hallelujah. Purihin ng Diyos, no? Mga kapatid, the bride of Christ ay isa lamang pong daan po para sa kabutihan ng Diyos. No? The bride of Christ cannot save you, but through bride of Christ, through the churches, no? Na nagtuturo ng kaligtasan, lahat po ayan ay tool for pagbabago sa bawat sarili natin. Amen. Hindi po yung church, hindi po yung anumang mga church, kundi po ang tunay na kaligtasan ay ang Panginoong Jesus lang. Okay. So, meron pa bang willing dyan? Sino po bang pinagpala dyan? Meron pa ba? Ayun, hallelujah, okay. Meron pa isa. Ubusin po natin ito for the glory of God. Amen po, praise God. Ako po kasi ngayon, hindi pa po makahugot sa nangyari kanina. Hindi ko ma-explain kasi ayun po, susubok tayo ng kalaban eh. Hindi naman po may iwasan na bilang tayo mananampalataya, hindi tayo nakasiguro na nasa presensya lang tayo niya. Gagawa ng wiyang kalaban para subukin tayo. Pero, gusto ko lang pasalamat sa Panginoon dahil hindi lang ako, alam ko hindi lang ako dahil binigyan niya tayo ng lakas ng loob na i-overcome yung mga ginagawa niya. I-overcome natin yung mga hadlang na binibigay niya sa atin kasi doon tayo sinisubok bilang isang Kristiyano. Amen. Kasi ang kalaban, hindi yan susubok na maagaw tayo sa presensya ng Panginoon. Talagang gagawa ng wayan. Tayo naman, bilang mananampalataya, siyempre, hahayaan ba natin na matuwa ang kalaban dahil nakakagawa siya ng paraan para agaw tayo sa presensya ng Panginoon, di ba hindi? Gusto ko lang ipaalala sa bawat isa sa atin na kung sa buhay natin makakaranas tayo ng mga parang oras na napapalayo tayo sa Panginoon, nag-focus tayo sa mga bagay na makakababa sa atin, makakapalayo sa atin sa Kanya. Kung siya nga hindi tayo sinukuhan, bakit tayo susuko sa Kanya? Gusto ko lang paalala sa bawat isa na kung kailangan ng Panginoon, huwag ka na mag-alilangan na lumapit kasi lagi siya nandiyan para sa atin. So, purihin ng Diyos, this is the right time, no, na purihin ng Panginoon. He must increase sa bawat buhay natin. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos lamang po ang dapat na maitaas sa bawat buhay natin. Amen. So, kung sino po po dyan na mag-testimony, pwede pa, or next week na lang, reserve na lang. Praise God, no? So, brothers and sisters, ang sabi po sa ating salita, no, He must increase. Nakita niyo po yung picture niya, napakaganda po. Kailangan po si Jesus ay dapat na lumaki, tinaas ang ating buhay. Hindi po dapat yung tayo ang mataas sa Panginoon Jesus. Sabi po dito, paano, no, how to make Jesus bigger, no, or increase in my or our lives. Paano? Ang sabi po ng Panginoon, no, sa kanyang salita, we should hear or listen to His voice. Gaya na po ng sabi ng ating kapatid, tayo ay isang tupa na kailangan po natin makinig sa boses ng ating pastor. Ang sabi po sa John 3:31, no, to 36, basahin po natin, He has come from above and is greater than anyone else. We are of the earth and we speak of earthly things, but He has come from heaven and is greater than anyone else. He testifies about what He has seen and heard, but how few believe what He tells them. Mga kapatid, nawa po, kasama po tayo, kabilang po tayo dito sa kukunting naniniwala. Hindi po sa dami na hindi naniniwala. And anyone who accepts His testimony can affirm that God is true.
For he is sent by God, he speaks God's words, for God gives him the Spirit without limit. Si John the Baptist nagsasabi, no? Because he has an attitude of humility, ang Panginoon lamang ang tunay na mataas sa buhay natin at sa mundo ito. Amen. So the moment na lagi po tayong makikinig at makikinig ng kanyang salita, lalo po tayong lumalapit at lumalapit sa kanya. Kasi ayaw mong may ligaw. Amen. So sabi po dito, number one, we have to listen His voice. Amen. Number two, kailangan po natin laging mapagmahal. Amen. Mag-iibigan po bilang brothers and sisters, husband and wife, family. No? Dahil po, halos sa kadalasan po ngayon, hindi na po ginagawa. We praise God, unti-unti po tayong binabago dito. Nakikita po natin na ang mga anak ay ibinabalik yung pagmamano o pagrespeto sa magulang. Hindi lang po sa magulang, kundi sa mga nakakatanda. Nakakatuwa po, and please, although maganda po talaga bilang isang magulang ang magmano o magrespeto sa mga nakakatanda. Amen. Mga youth, please. At lagi po nating ugaliin na irespeto ang ating mga magulang. Ako po ay danas at naranasan ko po yung ginagawa ng kasalukuyan na halos ay hindi na po binabaliwalaan naman yung magulang. At pag wala na po yung magulang nyo, doon nyo na nararanasan. Kaya ngayon palang mahalin nyo ang mga magulang. Amen. Hallelujah. At sabi po dito, most especially, mahalin po natin ang Diyos na lumikha sa atin. Amen. Wala na pong iba. Ang sabi po sa Psalms 31:23, love the Lord, all you godly ones. Sino po ba ang mga religyoso, mga sumasamba sa Panginoon? Mahalin mo ang iyong Diyos. Mahalin po natin ang Diyos. For the Lord protects those who are loyal to Him. Amen. And He harshly punishes yung mga mayayabang. Totoo po ang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi po ng Panginoon, ni John the Baptist, the Lord must increase and we or I must decrease. Sabi po dito, isa sa paano natin magiging malaki ang Diyos sa buhay natin, lagi tayong sumunod sa Kanya. Lahat po ng Kanyang salita na nakasulat ay tama, walang labis, walang kulang. At ito po ay para po sa ating kabutihan. Ang sabi po dito, we should obey everything He says. Huwag po nating piliin kung ano lang po ang gusto nating sundin. Ito lang yung gusto ko, sabi ng Panginoon, blessings. Ayaw ko ng repentance, ayaw ko pang magsisi. Ito lang po yung gusto ko, blessings, ayaw ko pa dumating ang Panginoon. Brothers and sisters, the Word of God is true. Ayaw mo man at sa gusto, matutuloy at matutuloy ang kanyang sinasabi. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi po dito, pagkatapos mong sumunod, ito ay ipamumuhay. Ipamumuhay mo ang kanyang utos. Hindi po sagana lang ng iyong comfort. Lord, ito po ang maganda sa akin eh. Ang sabi mo, ganito. Ito lang po yung ganito lang po ako. So, hindi po yan. Dapat lahat ng utos ng Diyos ay gagawin mo. Magbago tayo. Sabi ng Panginoon, Lord, wag muna.
Sabi ng Panginoon, we should follow His will, hindi po yung ating will. Pag tayo nananalangin, sasabihin natin, Lord, lalo na po sa youth dyan, Lord, sana po ito po yung bigyan mo ako ng mapapangasawa, bigyan mo ako ng mga kasama sa buhay. Nung binigyan ka ni Lord ng iyong hinihiling, Lord, nagreklamo ka ba? So that's why, brothers and sisters, pag mananalangin po tayo, we should obey His will, not your will. Kasi po, in every will of human, may kasalungat, no? May consequences. So pag nanalangin ka sa Panginoon, siguraduhin mo, it should be specific. Ang sabi po dito, pag nasunod po natin ang sinasabi ng Panginoon, we should obey and listen to His voice, we should love Him, and we should follow and obey Him. Lahat po ng mga kasamaan sa buhay natin, unti-unti bumababa. Bakit? Dahil ito ang Panginoon na itinataas. Pride, no? Kayabangan. Pag itinataas mo ang Panginoon, unti-unti kang bumabait. Amen. Yung character mo, attitude, hindi ka na sumpungin. Hindi ka na magalitin. Hello. Hallelujah. So praise God sa buhay ni Brother Jomar. Amen. Yung pagiging self-centered. Amen. Yung lagi kang nagsiselfie sa buhay mo. Hindi ko po sinabi na kung sino man po dyan. Pero totoo po yan. Pag lagi mo sa sarili mo itinataas mo, I, me, and myself. Laging ako, kapatid, mag-ingat ka. Dapat ang lagi mo sasabihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So sabi po dito, in John 3:31 and John 3:35, the Father loves His Son and He has put everything in His hands. Dahil sa pagmamahal, no? Inilalatag niya na ang lahat ng bagay para sa kanyang anak. In John 3:36, ang sabi po, and anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who does not obey the Son will never experience eternal life. Napakasakit po. Amen? Pakinggan niyo po ito. And anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life. Pag ikaw, kapatid, hindi naniniwala sa anak ng Diyos na si Hesus Kristo, sorry po, the word of the Lord says, you will never experience eternal life. Amen. Bakit? Dahil sarili mo ang iyong itinatas. But remains under God's angry judgment. Kaya po mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ang sabi po in 1 John 4:4, mga kapatid, you are of God, little children, and have overcome them, because He is in you, and is greater than he who is in this world. Amen. Mas makapangyarihan ang meron ka kaysa meron ang sanlibutan. Amen. Kasi po kapatid, tinanggap mo ang Panginoong Hesus. You have the power, the authority that the Lord given to you and me. Mayroon kang power, authority. So, greater is He that is in you and greater than he who is in this world. Amen. Mas makapangyarihan ka kapatid kaysa sanlibutan. Amen. Number 2, sabi po dito, I must decrease. Amen. Dalawa lang po
ang ating tatalakayin sa umagang ito, He must increase and I must decrease. Hallelujah. Mga kapatid, the more we surrender to Christ, the more na umi-increase ang kanyang pagka-Diyos. Tayo ay nagmamahal. So sabi po dito, dapat ang buhay natin ay ilagak natin sa panalangin. Kahapon po sa Bible study, ang aming topic is about prayer. Napakaganda po. Prayer, yan po ang backbone ng church. At kahit hindi church, nating lahat. Pag wala po tayong prayer po talaga, I admit, maghihina po tayo. Especially, sa mga ginagamit po dito, the prayer is the most powerful weapon sa buhay natin. Brothers and sisters, in Romans 12:3, because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Huwag kang magmamataas. The Lord is always warning us. Be honest in your evaluation of yourselves. Lord, kulang pa po ako ng iyong salita. Kulang pa po ako ng iyong presensya. Puspusin mo po kami, Banal na Espiritu. Huwag po tayong magmayabang kung ano naman po yung narating po natin. This is all for the glory of God. At dahil din po yan sa Panginoon. The Lord is teaching us to be humble. The Lord is working sa buhay natin. At ito po ay yung mga isa sa susi ng pagpapakala sa Panginoon. Sabi po dito in Matthew 16 verse 24 to 28, then Jesus said to His disciples, if any one of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for Jesus' sake, you will save it. Hallelujah. Then, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Mga kapatid, ano po ang magiging benepisyo natin kung makamit natin ang mundo, karangyaan, kayamanan, kapugihan, lilipas po yan. Amen. Lahat po yan ay maglalaho, pero ang salita ng Panginoon ay kailanman hindi. Amen. Sabi po in 27, for the Son of Man will come with His angels in the glory of His Father and will judge all people according to their deeds. And I tell you the truth, hallelujah, basahin nyo, napakaganda. And I tell you the truth, some standing here, pasensya na po, nakaupo po kayo. Dapat lahat po tayo nakatayo, amen. Some standing here right now will not die. Amen. Gusto mo tumayo ka, kapatid? Ang sabi dito, will not die before they see the Son of Man coming in His kingdom. Nakuha niyo ba? Nakakapangilabot po, kapatid. Sino po ang ayaw maranasan yung pagkamatay? Taas ang kamay. Hindi niyo po naintindihan. Ito po yun mangyayari, kapatid. You know what? Please listen, ha? Dahil malapit na tayo kukunin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Parapan natin. Hindi po sabihin, dadagitin na tayo ng Panginoon. The rapture is at hand. Malapit na. Kaya hindi mo na, kapatid, maranasan na maagnas ang iyong katawan. Na susunugin ang iyong katawan.
bagkos isang iglap, ikaw ay mawawala. Amen! Napakaganda. Di mo ba? Hindi ka nagagastos ng kabaho mo. Libo-libo, daang-libo ang kabaho mo. Hallelujah. Hindi na iiyak yung mga kamag-anak mo kasi kung masakit po talaga pag may namatay. And we all here, in Jesus' name, believe. This is the word of God, brothers and sisters. This is also a warning for all and everybody. Listen, please. No? And I tell you the truth. Hindi po sinungaling ang Diyos. Something here right now will not die before they see the Son of Man coming in His kingdom. Isang muli pagpalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po, sabihin niyo, corny po yan. No? This is the word of God. Kung hindi ka kapatid naniniwala sa ngayon, I challenge you. Maniwala ka. Dahil sa isang iglap na naiwan ka, maalahala mo itong salita. Sabi po dito, no? Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang araw. Brothers and sisters, I want to ask you a question. Worship team is, sino po ang dapat maitaas sa buhay? At sino po ang dapat maibaba sa buhay? Please, a moment of silence, tingnan po natin. Isipin po natin. Would you say that I am decreasing and the Lord is increasing? Paano ka binuhay nung tinanggap mo ang Panginoon, kapatid? Malaki ang Diyos. Malawak ang kanyang pag-unawa. Hallelujah. Sabi po ng pagsalita ng Panginoon, then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Let him deny himself. Huwag mo pagmayaban yung sarili. Take up His cross. Kunin mo ang cross ng Panginoon at sumunod sa Kanya. Hindi po, mga kapatid, ang pamumuhay, no, ng bawat mga anak niya ay kailangan ng buhay ni Kristo. Eh sa mga bago po dito na hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Jesus, tanggapin niyo ang Panginoong Jesus. Desire. Hallelujah. Ang bawat pamilya ay nangangailangan ng Diyos. Ang ating paligid ay nangangailangan ng Diyos. Ang ating bansa sa mga nangyayari ngayon. Ang ating mundo ay nangangailangan ng Diyos. Mga kapatid, lalong-lalo na ang ating social media ay kailangan ng Diyos, hindi po ng ating buhay. It should be more of Jesus and less of me. Hallelujah. Brothers and sisters, tayo po ay tumayo. Hallelujah.